Lumaki ako sa isang lugar na kung saan walang kuryente at ang means of transportation ko lang from bahay to school is bisikleta. That is 11 kilometers away dun sa bahay. Di po. Napakahirap ang buhay namin dahil yung magulang ko yung magsasaka lang ng maliit na portion ng bukid. So, hindi pa sa amin yung bukid, nakikiporsyento lang kumbaga. Kumbaga, 30% lang yung nakukuha namin. So, yun din ang buhay. Doon ako lumaki, doon ako nahubog, doon ako nagkaroon ng kaisipan para ayusin ko yung buhay ko at ayaw ko maranasan yung nangyayaring buhay ngayon noon sa probinsya namin. So, habang nag-aaral ka, nailaw mo yun ng para. Doon po yung buhay namin. Nagre-review ka, sa exam bukas, mag-review ka, ganyan. Ilaw lang. Kinabukasan, walang ulam. Ang ulam lang namin doon, alam mo yung bigas na fried o tawag doon. Tapos ilagyan mo ng tubig, yun ang kape, yun na rin yung ulam mo. So, ganun kahirap yung buhay namin nung nasa probinsya. Yung pagninegosyo, hindi mo na pumasok sa isip ko. Kasi doon, lumaki ako sa lugar kung saan lahat ay magbubukid, trabaho, lahat mga tenants, mga trabahador. So walang image ng pagninegosyo doon sa lugar na yun. Kundi trabaho, mamasukan. Until sa time na pumunta kami dito sa Manila at nagkaroon ako ng trabaho. And then, hindi pwede magiging empleyado habang buhay. Diba, kailangan ko magnegosyo para pagdating ng araw, mapaaral ko yung mga anak. Yung pangarap ko dati nung nandun ako, magiging engineer nung araw. Pero hindi ako nakatapos dahil sa kahirapan ng buhay. Nasa last year na ako nung pagka-engineer, pero hindi ako nakatapos. So umuwi ako, nag-aaral ako sa Baguio, then umuwi ako sa probinsya namin. Doon, nagbanat ulit, pumasok ako sa kahit anong trabaho, and then naisipan namin na makipagsapalaran sa abroad. Luckily, tatlo kami magkapipinsan, nung nag-apply kami sa abroad na peke kami. Hindi kami sumuko, hindi na kami uwi sa probinsya namin. Naghanap kami dito ng trabaho. Unang trabaho namin dito sa Manila is yung ice cream vendor, the dirty ice cream kung tawagin nila. Tatlo kami nagtitinda. So, doon sa factory kung saan kami nakatira, hindi kami pwedeng matulong doon kasi yung pinsan ko lang ang pwede doon dahil kami nakabisita lang. So, ang ginawa namin, pag natapos kami magbenta ng ice cream, magtinda ng ice cream ng alas 11 ng gabi, alas 12, nagigitulog kami doon sa mga nakaparadang jeep sa kalsada. Sa kanto ng Bako at sa Kalaulaan, yan sa Maynila. So, meron kaming tinatawag na alarm jeep. Pag alas 3 na, magigising na kami kasi may driver na yung jeep, paanda rin niya, bababa na naman kami. Yung magulang ko. Kasi yung magulang ko, kahit anong hirap, pinaaral kami sa tinatawag nilang private school. Hindi kami sa, hindi ko man minamalit ang mga public school, pero yung magulang ko, doon kasi sa lugar namin, pagka nag-aral ka doon sa private school, parang ang maganda ng turo, yun lang, yung perception ng mga magulang namin. So, doon sa mga anak ko, kahit na naghihirap ako, taxi driver ako, tatlo sila nag-aaral, puro private school. And then, naani ko rin sila, nagkaroon din ng reward para sa akin. Kasi, nung pumasok na sila sa college, lahat sila scholar. So, wala akong binabayaran. Until now, yung bunso ko is a scholar from UP also. Yung pagsubok na naranasan ko sa buhay, is yung hindi ko nakamit yung gusto kong maging. Napaka down na down ako noon kasi ang pangarap ko doon sa school kasi namin, isa ako doon sa nasa top lagi. And then nung hindi ako magpapatuloy sa pag-aaral, nakita ko yung mga nasa baba, umangat, nakakatapos sila. So parang andate na tingin sa sarili ko. That's the biggest challenge, pero hindi ako sumuko. Kung kaya ko sa ibang paraan, gusto ko umunlad sa ibang paraan. Ako si Ray Ortiz ng Transport Group.
nominee ng Aksyon Dapat Party List. Pinaglalaban namin ang matinong gobyerno tungo sa komportabling buhay ng ordinaryong Pilipino. Number 26 sa bolota, Aksyon Dapat.